Tay, nakakaya na kay Kuya Charles. Lagi ka na lang nangungutang. Pwede naman umuwi na lang tayo eh. Ako nga huwag mong pinapakialaman. Kung ano lang yung sasabihin ko, yun lang gagawin mo. Paano kung makakabawi? Walang puhunan. Ayun tayo, Tay eh. Mas inuuna po pa yung sugal mo kaysa sa sakit ko eh. Manahimik ka nga. Mamaya marinig ka eh. Tito, Oh, Charles. di mo naman sinabi na pupunta ka. Di sana, nagpaluto ako. Jeboy, kamusta ka na? Eto, medyo okay na ako. Anong okay? Charles. Sesya na, kapalan ko na yung mukha ko ha. Kailangan ni Jeboy ng pampagamot eh. Wala naman ako na mahanapan na iba. Kaya lang yung kamag-anak ko. So, baka pwede naman na pairamin mo muna ako. Tito, alam mo naman, walang problema sa amin yung pera eh. Kaya lang, Tito, hindi ba baka malubog ka sa utang? Kakautang mo lang sa akin eh. Basta, huwag kang mag-alala, gagawin ko naman ng paraan eh. Basta, kailangan kasi. Naaawa na kasi ako dito sa pinsan mo. Alam mo, Tito, papairamin kita. Pero ipangako mo sa akin na kay Jeboy, ha? Pa-check up mo si Jeboy. Oo naman. Hindi naman talaga eh. Kaya nga, naglakas loob na ako sa'yo eh. Kasi kailangan talaga. Magkano ba? Kahit mga 20K lang. Para lang maumpisa na. Love? Para saan yan? Ito kasing si Jeboy, kailangan magpa-check up na naman. Mukhang nalala yung sakit. Love? Wag. Kasi, nakita ko kasi si tito mo nung isang araw, lumabas galing sugalan eh. Nagkakasino. Alam mo, tito, huwag niyo na gamitin yung anak niyo para sa pangsusugal niyo. Nakailang balik na kayo dito pero wala naman nangyayari kay Jeboy, hindi naman gumagaling eh. Lagi niyo sinasabi, ang pagamot. Pero nahuli ko kayo eh. Pinagsusugal niyo lang eh. Baka makialam dito, Virgo. Ay, di ka naman namin kadugo eh. Di ka namin kamag-anak. Ano makialam sa usapan namin? Asawa ko ako ng pamangkin niyo. Love. Okay lang. Ang gusto ko lang talaga, gumaling si Jeboy. Eh di kung ganun, tayo magdala sa kanya sa ospital. Para masigurado natin na talagang kay Jeboy na pupunta. Love. Yan mo na. Alam mo nang bising tao tayo eh. Basta dito yung usapan natin na. Dali mo agad si Jeboy. Oo naman. Salamat ah. Paano? Mauna na kami para dumiretso na kami sa ospital. Yeah, salamat ah. Ay, Jeboy. Tay, yung pampacheck up ko Alam mo, mas mabuti pa isugal ko muna yan. Para manalo ako, di ba? Tay, kailangan ko yung pera pampagamot. Bakit lagi ka ba nakikialam sa gusto kong gawin na? Para sa iyo naman yun ah. Yung papalalo lang ko doon. Hirap sa'yo eh. Mas inuuna mo pa talaga yung sugal eh. Saka mo sinasabi? Sumunod ka na lang kasi. Inumin mo yan. Huwag kang makikialam sa akin ah. Damo, anak lang kita. At ako masusunod dito. Jeboy. Mukhang gutom na gutom ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Paano kuya? Kay tatay kasi, laging umuuwing ubos ang pera. Totoo nga lang yan. Hindi naman malala ang sakit ko eh. Di ko lang alam, bigla ako nanghihina.
Alam mo, Jeboy, kilala ko ng drugs dito eh. Alam ko yung mga ginagawa niya. Pero huwag kang maglala. Tutulungan ka namin mag-asawa. Oo. Alam mo, Jeboy, hanggat natatakot ka dyan sa tatay mo at di mo pinaninindigan yung sarili mo at di ka tumatayo sa sarili mong paa, abusuhin ka talaga ng tatay mo. Kaya maraming salamat po sa inyo, ha. Alam mo, Jeboy, mas mabuti pa. Ipacheck ka namin sa ospital. Kasi, namumutla ka na eh. Alam mo, tama yan. Kasi, mula nung humingi ng pera yung tatay mo, parang wala naman nagbabago. Kasi nga, pinasusugal. Mabuti pa, Jeboy. Pagkatapos mo dyan, punta tayong ospital. Sige, kuya. Salamat po, ah. Huwag mo na lang sabihan yung tatay mo, ha? Opo. Dok, nakita niyo ba kung ano yung sakit ni Jeboy? Sir, according po sa nakita namin is may lason po yung katawan ng pasyente. Dok, nagkalagnat lang siya, yun yung una niya naging sakit. Tapos nagdire-diretso na. Paano nangyaring nagkaroon siya ng lason? Ma'am, according po kasi sa findings namin, sa pagkain po nang gagaling yung lason. At buti na lang po, naagapan po natin. Kasi kung hindi po, baka mamatay na po siya. Dok, maraming salamat Sige po, ma'am, sir. Muna na po ako at may asukasyon pa po ako yung ibang pasyente. Salamat, Dok. Pakawalan niya talaga niya. Nalason siya ng sarili niyang ama. Para lang sa pera? Huwag ka mag-alala. Hello Charles. Anong pera ba't napatawag ka? Tito. Si Jeboy kasi. Nasa ospital. Kailangan kong puntahan. Tito, kasi busy kami. Kailangan yung bantay kay Jeboy. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kitang 100K. 100K? Sige. Pupunta na agad ako dyan. Ang pera talaga yung tito mo eh. Love. Anong sabi ng kausap mo? Papunta na daw. Ano naman to, Jeboy? Anong inerte to? Pati itong mga pinsa mo, dadamay mo pa. Teka lang. Hindi siya nag-iinarte. Totoong may sakit ang anak mo. Tsaka, di ba? Ikaw pa nga pumupunta palagi sa bahay namin para humingi ng pera pampagamot kay Jeboy. Tapos ngayon nag-iinarte yung anak mo? Tay, tumigil ka na. Jeboy. Huwag ka na magsalita. Pahinga ka lang. Ano to? Ang ginagawa mo? Nilalaso mo yung anak mo? Pinapahiram kita ng pera para pagamot yung anak mo. Ikaw pala yung papatay eh. Alam mo? Kakasuhan ka namin. Sa tingin nyo magagawa ko yan? Sa sarili kong anak? Huwag ka lang magdahilan pa. Nakita sa findings ng ospital na lahat ng kinakain ni Jeboy may lason. Ikaw na naman magpapakain sa kanya, di ba? Ano? Wala kang masabi. Kasi huling-huli ka na. Teka lang, ano to? Ibig sabihin nito? Sige na, sir. Sir, ito ba? Dapatin mo na yan. Sir, sumama na po kayo sa akin. Teka lang, sir. Pwede nyo naman akong patawarin mo. Kamag-anak naman tayo eh. Mag-anak, ha? Sarili mo nga anak nilalason mo eh. Gusto mo lasunin din kita? Naririnig mo yung sinasabi mo? Tao ka ba ba? Anak mo yan, oh! Gusto mo patayin? Sige, huwag ka makulong. Ako magpapakain sa'yo. Pero lalagyan ko rin ng lason. Gusto mo yan? Dahil saan? Dahil sa bisyo mo? Papatay mo yung anak mo! Alam mo, Marlon, wala ka patawaran yung ginagawa mo. Sir, baka di ako makapigil sa taong yan.
Baka maunahon pa yan. Sir, tara na po. Jeboy. Nga pala. Hinabiling kasi sa akin ni tita to eh. Pinagkatiwala sa akin. Bago siya mamatay, inabot niya sa akin to. Total naman, wala na yung tatay mo. Kaya panahon na para makuha mo to. Teka lang kuya. Ano to? Ba't, kuya, totoo ba to? Ba't, ang laki naman ito. Totoo yan, Jeboy. Totoo niyan. Kaya tinago ng nanay mo yan kasi kilala mo naman yung tatay mo, di ba? Kita mo naman yung ginawa sa'yo. Kaya, wag mong gayahin yung tatay mo. Gamitin mo yan sa future mo. Huwag kayo mag-alala. Gagamitin ko sa tama to. At yung kalahati, ibibigay ko sa inyo dahil sa kabutihan nyo. Hindi na, Jeboy. Hindi namin kailangan niya. Mas kailangan mo yan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kundi dahil sa inyo, baka wala na ako. Mabuti ba, Jeboy? Magpahinga ka muna. Ha? Ayusin na namin yung mga bill mo doon. Sige po.